Sunod-sunod ang matinis na tunog ng mga monitor, nagmamadaling mga yapak sa makintab na sahig, mga boses na nagbibigay ng utos, mabilis, malinaw, puno ng pangangailangan. BP dropping, 80/50. Prepare 1 amp of AP, stat. Isang babae ang humahagulgol sa isang sulok. Sa gitna ng lahat ng ito, sa likod ng salamin ng pinto ng emergency room, tahimik na nakatayo si Elena Morales. Hawak niya ang isang paper bag na naglalaman ng 2 container ng pagkain. Maingat niyang inihanda ang mga ito kanina. Ang paboritong adobo ni Rafael at kanin na mainit pa. Ngayong gabi, ang kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, si Dr. Rafael Cruz, na kumikilos sa gitna ng kaguluhan, pakiramdam ni Elena ay parang nanonood siya ng isang pelikula kung saan hindi siya kasali. Ang bawat galaw ni Rafael ay tiyak. Ang bawat salita niya ay may bigat. Buhay at kamatayan ang nasa mga kamay niya. At sa mga sandaling iyon, hindi siya ang rough na kanyang pinakasalan. Isa siyang estranghero, isang bayani sa mundo ng iba, ngunit isang anino na lamang sa kanilang tahanan. Naramdaman ni Elena ang unti-unting paglamig ng lalagyan ng pagkain sa kanyang mga kamay. Kasing lamig ng pag-asang dala niya pagpunta rito. Lumipas ang 1 oras, 2. Nang sa wakas ay lumabas si Rafael mula sa ER, ang puting coat niya ay may bahid na ng dugo. Ang mukha niya ay pagod. Ang mga mata ay malalim. Nakita niya si Elena at sa isang iglap, isang guhit ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mukha na agad na palitan ng pamilyar na pagod. "Elena, anong ginagawa mo rito?" Tanong niya. Ang boses ay maginay, magaspang. "Anniversary natin," mahinang sagot ni Elena, itinaas ang paper bag. "Nagdala ako ng hapunan." Tumingin si Rafael sa dala niya, pagkatapos ay sa kanya. May kung anong emosyon sa kanyang mga mata. Pagsisisi marahil o baka pagkairita lang. Hindi na alam ni Elena ang pagkakaiba. "Sorry," sabi nito. "Hindi ko naaalala. Tara, umuwi na tayo." Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat pa kaysa sa pagod na nararamdaman ni Elena. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang mga sasakyan sa labas na nagmamadali ring umuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Sa kanilang bahay, inihain ni Elena ang pagkain sa mesa. Umupo sila, magkaharap. Ngunit may 1,000 milyang distansya sa pagitan nila. Tanging ang tunog ng kanilang mga kubyertos ang maririnig. Sinubukan ni Elena na basagin ang yelo. "Kumusta? Kumusta ang pasyente kanina?" "Hindi kinaya," maikling sagot ni Rafael. Hindi inaangat ang tingin mula sa kanyang plato. Tumango si Elena. Ganoon na lamang ba iyon? Isang buhay ang nawala. At para kay Rafael, isa na lang itong pangkaraniwang pangyayari. Naalala niya ang dating Rafael noong nagsisimula pa lang ito bilang doktor. Dati, ikinukwento nito sa kanya ang bawat pasyente, ang bawat tagumpay, ang bawat kabiguan. Ang mga kwento nito ay puno ng puso. Ngayon, ang puso na yon ay tila nakakandado na. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Rafael na tila napilitan lang magsalita. "Okay lang," sagot ni Elena. "May bago kaming proyekto sa community center." "Mabuti yan." At doon natapos ang usapan. Matapos kumain, si Rafael ay dumiretso sa kwarto. Pagkaligo, nahiga ito at agad na nakatulog. Tinalikuran siya. Naiwan si Elena sa sala, mag-isa. Napatingin siya sa kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding. Ang mga ngiti nila noon, puno ng pangarap. Ang mga mata ni Rafael, nakatingin sa kanya na para bang siya ang buong mundo nito. Nasaan na ang lalaking iyon? Tanong niya sa sarili. Saan siya nagpunta? Pinulot niya ang puting coat ni Rafael na iniwan nito sa sandalan ng upuan para ilagay sa labahan. Habang inaalog niya ito, may isang maliit at nakatuping papel na nahulog sa sahig.
Isang resibo. Pinulot ito ni Elena. Mula ito sa isang kilalang jewelry store sa mall. Tiningnan niya ang petsa. Isang linggo na ang nakalipas. At ang nakasulat na binili, isang gintong kwintas. Napatigil sa paghinga si Elena. Napakapit siya sa dibdib. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buo niyang katawan. Mas malamig pa kaysa sa pasilyo ng ospital kanina. Isang kwintas na hindi niya kailanman nakita. Isang kwintas na hindi para sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Elena sa ospital hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang volunteer. Parang isang desperadong hakbang, alam niya. Pero pagkatapos ng malamig na anibersaryo at ng resibong tumutusok sa kanyang isipan, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang pumasok sa mundo ni Rafa, para maintindihan kung ano na ang nangyayari sa kanila o kung sino. Ang amoy ng ospital, antiseptic at sakit ay sumalubong sa kanya. Medyo nakakapanibago. Kahit madalas siyang naroon para dalawin ang asawa, iba pala kapag bahagi ka na ng operasyon, kahit bilang volunteer lang na taga-asikaso ng mga pasyente sa waiting area. Good morning, Ma'am Elena! Bati ng head nurse. Welcome sa team! Pilit nang ngumiti si Elena. Salamat po. Ang unang ilang oras ay napuno ng pag-aayos ng mga dokumento at paggabay sa mga pamilya. Sa bawat pagbukas ng pinto ng ER, umaasa siyang makikita si Rafael, pero hindi ito nagpakita. Hanggang sa isang sigaw, ang pumunit sa katahimikan ng waiting area. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, ang umiiyak habang tinatahi ang kanyang sugat sa braso. Ayaw nitong magpaawat. Ayoko. Masakit. Mami. Sigaw ng bata. 2 nurse na ang sumusubok na pakalmahin siya, pero lalo lang itong nagwawala. Mula sa kanyang pwesto, nakita ni Elena ang pagkunot ng noo ng doktor na gumagamot dito. At bigla, isang nurse na may maamong mukha at nakapusod ang buhok ang lumapit. Ako na po dito. Mahinahon niyang sabi sa mga kasama. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata. Hi, Pogi! Malambing niyang sabi. Alam mo ba, ang mga superhero nasusugatan din, pero alam mo kung bakit sila matapang? Kasi iniisip nila, para sa mga mahal nila sa buhay ang ginagawa nila. Natigilan sa pag-iyak ang bata. Sino ang paborito mong superhero? Tanong ng nurse. Si Bandie, si Sperryman. Utal na sagot ng bata. Wow, paborito ko rin yun. Ngumiti ang nurse, isang nangiting tila kayang magpailaw ng buong kwarto. Isipin mo na lang, ikaw si Spider-Man. At itong sinulid ni Doc, parang sapot lang yan na magpapagaling sa'yo para makapaglaro ka ulit kasama si Mami. Kaya mo yon? Dahan-dahang tumango ang bata. Hinayaan na niyang tapusin ng doktor ang pagtatahi nang hindi na umiiyak. Namangha si Elena sa nakita niya. At nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya si Rafael nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa pader. Nakatingin ito sa nurse na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi pagod, isang nangiti na puno ng paghanga. Isang nangiting matagal nang hindi ibinibigay ni Rafael para sa kanya. May kung anong kumirot sa dibdib ni Elena. Lumapit si Rafael sa nurse. Good job, Mia, sabi niya. You always know what to do. Sanayan lang po, Doc, sagot ng nurse na nagpakilalang si Mia. Ang nangiti nito ay hindi nawala. Tumagal ang kanilang pag-uusap. Nagtatawanan sila sa isang bagay na hindi marinig ni Elena. Ang nakikita lang niya ay ang gaan. Ang gaan sa pakikitungo nila sa isa't isa na matagal nang nawala sa pagitan nilang mag-asawa. Ito ba ang sagot sa kwintas? Ang babaeng ito ba na nagngangalang Mia? Pinilit ni Elena na alisin ang isiping iyon. Nagpapatuloy siya sa kanyang gawain. Pilit na iwinawak siyang eksenang nasaksihan. Nang magkaroon ng pagkakataon, sinubukan niyang lapitan si Rafael sa nurse's station. Raf, tawag niya. Lumingon ito at ang ngiti sa mukha nito ay agad na napalitan ng pamilyar na seryosong ekspresyon. Oh, Elena,
Mabutit nandito ka. Kumusta ang unang araw mo? Okay naman, sabi niya. Naghahanap ng anumang senyales ng init sa mga mata nito. Wala siyang nakita. Naisip ko lang, baka gusto mong magkape mamaya? Marami pa akong tatapusin. Mabilis nitong sagot. May rounds pa ako. Sige, I have to go. At tulad ng dati, tinalikuran na naman siya nito. Pakiramdam ni Elena ay para siyang hangin. Bago matapos ang kanyang shift, habang nag-aayos siya ng kanyang gamit, narinig niya ang usapan ng dalawang nurse na dumaan sa kanyang likuran. Hindi nila napansin na nandoon siya. Nakita mo ba si Dr. Cruz at si Mia kanina? Ang sweet nila? No? Oo nga. Kung hindi ko lang alam na may asawa si Doc, iisipin kong may something na sa kanila. Sumagot ang isa pa, na may kasamang tawa. Bagay na bagay talaga sila ni Dr. Cruz, no? Ang mga salitang yon ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Elena. Napayuko siya, napahawak ng mahigpit sa kanyang bag. Hindi na niya kailangan ng resibo. Ang nakita at narinig niya ngayong araw ay sapat ng katibayan na may mali. Isang malaking-malaking mali. Lumipas ang mga araw at sinubukan ni Elena na isantabi ang kanyang mga hinala. Itinuon niya ang kanyang sarili sa pagiging volunteer. Doon, may isang pasyente na naging malapit sa kanyang puso. Si Mang Ben, isang matandang lalaki na palaging nakangiti sa kabila ng hirap sa paghinga. O Hija, bati nito sa kanya isang hapon habang tinutulungan siya ni Elena na ayusin ang kanyang unan. Salamat ulit ha? Walang anuman po, Tatay Ben. Sagot ni Elena. Ginagamit ang tawag na nakasanayan na niya. Dapat po magpalakas kayo. Naku, sinusubukan ko. Tumawa ito ng bahagya na nauwi sa pag-ubo. Para sa anak ko. Alam mo ba, nurse din ang anak ko dito. Siya ang buhay ko. Napakabait at napakatapang na bata. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Elena, pero ngumiti na lang siya. Sigurado po akong mahal na mahal din kayo noon. Sobra, sabi ni Mang Ben, may ningning sa kanyang mga mata. Lahat ng ito, para sa kanya. Ang simpleng pag-uusap na yon ay nag-iwan ng init sa puso ni Elena. Sa mundong puno ng pagdududa, ang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak ay isang bagay na totoo at dalisay. Kinabukasan, habang nag-iikot si Elena para mamigay ng libreng libro, isang matinis na tunog ang biglang pumuno sa buong palapag. Isang code blue. Emergency. Nagmamadaling yapak. Mga sigaw ng clear. Nakita ni Elena ang mga doktor at nurse na tumatakbo papunta sa isang direksyon, papunta sa kwarto ni Tatay Ben. At sa gitna ng mga nakaputing uniforme, nakita niya ang kanyang asawa, si Rafael, na seryosong nagbibigay ng mga utos. Napatigil si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang mga libro ay halos malaglag mula sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam, isang tagalabas na nanonood sa mundo ng kanyang asawa. Lumipas ang tila walang katapusang mga minuto. Ang kaguluhan ay dahan-dahang napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Maya-maya, lumabas si Rafael mula sa kwarto. Hinuhubad ang kanyang guwantes. Ang mukha niya ay blangko. Pagod. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit tila hindi siya nito lubusang nakikita. Raf? Nanginginig na tanong ni Elena. Si Tatay Ben? Umiling si Rafael. We did everything we could. I'm sorry. Ganun lang. Isang maikling pahayag, walang emosyon. Parang nag-uulat lang ng panahon. At sa likuran niya, mula sa loob ng kwarto, isang tunog ng paghihinagpis ang kanyang narinig. Isang tunog na parang binibiyak ang kaluluwa. Sumilip si Elena sa siwang ng pinto. At doon, gumuho ang kanyang mundo. Ang babaeng nakaluhod sa tabi ng kama, humahagulgol ng walang tunog habang yakap ang malamig ng kamay ni Tatay Ben, ay hindi iba sa kanya. Iyon si Mia, ang karibal niya.
Ang babaeng pinagseselosan niya. Ang anak na buong pagmamalaking ikinukwento ni Tatay Ben. Biglang nagkaroon ng ibang kahulugan ang lahat. Ang mga ngiti, ang mga pag-uusap, ang paghanga sa mga mata ni Rafael. Hindi iyon para sa isang kalaguyo. Iyon ay para sa isang kasamahan sa trabaho na humaharap sa pinakamasakit na sandali ng buhay niya. Nakita ni Elena ang kamay ni Mia na mahigpit na nakakuyom sa isang maliit at walang lamang vitwok. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, ngunit wala ng luhang lumalabas. Tila naubos na. Isang alon ng matinding hiya ang bumalot kay Elena. Ang lahat ng kanyang hinala, ang lahat ng galit na itinago niya, ay parang lason na bumalik sa kanya. Hinusgahan niya ang isang babae na ang tanging kasalanan pala ay ang mahalin ng lubos, ang kanyang ama. Gusto niyang lumapit, gusto niyang sabihing, nakikiramay ako. Ngunit paano? Paano niya haharapin si Mia? Paano niya haharapin ang sarili niya? Umatras siya, dahan-dahan, hanggang sa mapasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Tiningnan niya si Rafael na ngayon ay kausap na ang ibang staff. Bumabalik na sa normal na takbo ng kanyang trabaho na para bang walang nangyari. Ang kamatayan ni Mang Ben ay isa na lamang natapos na kaso. Hindi na kinaya ni Elena. Tumakbo siya palabas ng ospital, dala ang bigat ng kasalanan at kalituhan. Kinagabihan, hindi mapakali si Elena. Nalaman niya mula sa isang kapwa volunteer kung saan nakaburol si Mang Ben. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpa siya siyang pumunta. Utang niya iyon kay Mang Ben. At marahil, utang din niya iyon kay Mia. Ang punerarya ay simple at tahimik. Nakita niya si Mia na nakaupo sa isang tabi, kausap ang ilang kamag-anak. Ang pamumugto ng kanyang mga mata ay hindi maitatago ng kanyang salamin. Nag-ipon ng lakas ng loob si Elena at lumapit. Mia! Mahina niyang tawag. Tumingala si Mia. Ang mga mata nito ay walang emosyon nang makita siya. Mrs. Cruz. Elena na lang, sabi niya. Nakikiramay ako sa pagkawala ng tatay mo. Si Mang Ben, napakabuti niyang tao. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mia. Salamat sa pagpunta, Ma. Ang boses niya ay pagod. Walang ibang masabi si Elena. Tumango lang siya at nag-alay ng isang maikling panalangin sa harap ng kabaong. Habang paalis na siya, narinig niya ang bulong ng isang kamag-anak ni Mia. Tanggapin na lang natin, Mia. Oras na talaga siguro ni tatay mo. Napatigil si Elena sa kanyang paglakad. Sapat lang para marinig ang sagot ni Mia. Ang boses nito, bagamat mahina, ay puno ng isang matigas na determinasyon na nagpatindig ng balahibo niya. Hindi ito aksidente. Bulong ni Mia. Ang bawat salita ay may bigat. May mali sa gamot. Alam ko. May mali sa gamot. Alam ko. Ang mga salitang yun ni Mia ay umalingaw sa isipan ni Elena. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Hindi siya pinatulog nito. Ang dating selos na nararamdaman niya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas nakakabagabag. Takot. Hindi na ito tungkol sa isang kwintas o sa isang ngingiti na hindi para sa kanya. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Kinabukasan, pumasok si Elena sa ospital na may bagong layunin. Ang kanyang uniforme bilang volunteer ay naging isang kasuotan para mag-imbestiga. Ginamit niya ang kanyang likas na kakayahan bilang social worker. Lumapit siya sa mga pasyente sa charity ward, hindi para magtanong tungkol sa gamot, kundi para kumustahin sila. Kumusta po ang pakiramdam natin ngayon, nanay? Tanong niya sa isang matandang babae na nakahiga sa kama. Medyo nahihilo ako, Hija. Sagot ng matanda. Simula nang palitan ng gamot ko, parang lagi akong nanghihina. Itinago ni Elena ang pagkagulat. Ngumiti lang siya at nagpatuloy. Ganoon po ba? Naisabi niyo na po ba yan sa doktor? Umiling ang matanda. Naku, ayoko nang makaabala. Sapat nang may libreng gamot. Nagpaalam si Elena at sa isang sulok,
Inilabas niya ang isang maliit na notebook. Isinulat niya, Pasyente number 1, pagkahilo, panghihina, bagong gamot. Sa loob ng isang araw, nakatatlong pasyente siyang may magkakatulad na reklamo. Lahat sila ay nasa ilalim ng charity program. Lahat sila ay tumatanggap ng bagong generic na gamot para sa kanilang karamdaman. Isang pattern ang nabubuo. At lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Sinubukan niyang gawin ang susunod na hakbang. Pumunta siya sa records section ng ospital. Miss, pwede ko po bang makita ang listahan ng mga gamot na ibinibigay sa charity ward? Pakiusap niya sa babaeng nasa desk. Para lang po sa report ng aming social work program. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Hindi po basta-basta pwedeng ilabas ang impormasyon na, Yan ma'am, kailangan ng clearance mula sa head pharmacist at sa chief of staff. Isang pader. Isang mataas na pader na tila sinasadyang itinayo para harangan ang sino mang magtatanong. Sa gabing iyon, hindi na napigilan ni Elena ang sarili. Hinintay niyang makauwi si Rafael. Habang nagbibihis ito sa kanilang kwarto, sinimulan niya ang usapan sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. Raf, sabi niya, may napansin lang ako sa ospital. Sagot ni Rafael, nakatalikod habang isinasabit ang kanyang coat. Yung mga pasyente sa charity ward, may ilan na nagsasabing may kakaiba silang nararamdaman simula nang palitan ang gamot nila. Napatigil si Rafael sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at ang mukha niya ay walang emosyon. Ano ang ibig mong sabihin? Nahihilo daw sila, nanghihina. Pare-pareho ang sinasabi nila. Ito rin ba yung gamot na ibinigay kay Tatay Ben? Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Elena, sabi ni Rafael, ang boses niya ay mababa at may babala. Social worker ka, hindi ka doktor. Huwag mong pangunahan ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Pero naririnig ko sila, Raf, giit ni Elena. Paano kung may mali nga? Paano kung ano? Putol ni Rafael. Ngayon ay may galit na sa kanyang boses. Na nagkakamali kami? Na pinapabayaan namin ang mga pasyente? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Natigilan si Elena. Hindi sa ganoon. Kung ganoon ano? Lumapit si Rafael sa kanya. Dahil lang ba nakita mo akong kausap si Mia? Ito ba ay tungkol pa rin sa kanya? Kaya ka naghahanap ng butas sa trabaho ko? Ang akusasyon ay parang isang sampal. Hindi totoo yan. Nag-aalala lang ako. Kung nag-aalala ka, magtiwala ka sa akin. Sigaw ni Rafael, isang bagay na hindi niya halos ginagawa. Huwag mong pakialaman ang trabaho ko, Elena. Huwag na huwag. Tinalikuran siya nito at kinuha ang unan. Lumabas ito ng kwarto at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Elena na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit at sakit. Pakiramdam niya ay mag-isa siya sa laban na ito. Ang lalaking dapat kakampi niya ay siya pang unang kumakalaban sa kanya. Tama ba si Rafael? Baka nga praning lang siya. Baka dala lang ng selos at pagdududa. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, balak na mag-research na lang tungkol sa community project para maiba ang kanyang isip. Pero habang nakatitig siya sa blankong screen, isang maliit na notification ang lumabas sa gilid. You have one new email. Binuksan niya ito. Galing sa isang email address na puro numero at letra lang, walang pangalan. Walang nakasulat sa katawan ng email. Ang meron lang ay isang attachment, isang PDF file, at ang pangalan ng file ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kilalanin mo ang totoong Dr. Vargas. Ang pagsara ng pinto ng kwarto ay kasabay ng pagsara ng puso ni Rafael. Habang nakahiga siya sa sofa sa sala, ang bawat salita sa kanilang pagtatalo ni Elena ay parang bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Ganon ba ang tingin mo sa akin? Ang totoo, mas masahol pa roon ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi siya galit kay Elena. Galit siya sa sarili niya. Dahil sa bawat tanong nito, sa bawat pagdududa sa mga mata nito,
Nakikita niya ang anino ng katotohanan, isang katotohanang matagal na niyang sinusubukang takasan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message. Kinabahan siya. Iniisip na baka si Elena ito, na handa nang makipag-ayos. Ngunit hindi. Galing ito sa isang numerong napakakabisado na niya. From Dr. Vargas, my office, now. Walang please, walang good evening. Isang utos. Napapikit si Rafael. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ito na, ang tawag na kinatatakutan niya. Ang opisina ni Dr. Ricardo Vargas ay nasa pinakamataas na palapag ng ospital, isang mundo na malayo sa amoy ng sakit at desperasyon sa ibaba. Amoy dito ay mamahaling leather at bagong timplang kape. Mula sa malaking salaming bintana, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng buong Maynila. Nakatayo si Dr. Vargas, nakatalikod. Hawak ang isang baso ng alak. Rafael, sabi niya nang hindi lumilingon, maupo ka. Umupo si Rafael sa malambot na silyang nasa harap ng malaking mahogany desk. Pakiramdam niya ay lumiliit siya. A loyal soldier is a great asset. Pagpapatuloy ni Vargas, dahan-dahang humarap. But a soldier who lets his wife wander into the battlefield, that's a liability. Hindi nakasagot si Rafael. Paano nalaman ni Vargas? Sinabi sa akin ng staff sa record section na nagtatanong ang asawa mo. Sabi ni Vargas na para bang nababasa niya ang isip nito. At narinig ko rin ang usapan sa charity ward. Your wife is making waves, Rafael, and you know how much I hate waves. Kakausapin ko po siya, sir. Mabilis na sagot ni Rafael. It's just a misunderstanding. Tumawa si Vargas, isang tawang walang saya. Misunderstanding? O baka naman kinakain na siya ng kanyang konsensya? Katulad mo? Ang mga salitang yun ay tumama ng diretso. Biglang bumalik sa isipan ni Rafael ang isang alaala. 3 taon na ang nakalipas. Bago pa lang siyang doktor noon, puno ng pangarap, puno ng prinsipyo. May isang pasyente ring namatay dahil sa reaksyon sa isang murang gamot. Siya ang naka-duty noon. Alam niyang may mali. Pero ipinatawag siya ni Dr. Vargas sa opisina ring ito. Listen son, sabi sa kanya ni Vargas noon, inaakbayan siya. The hospital is under scrutiny. This report, inilapag nito ang isang folder sa mesa, will say that the patient died of unforeseen complications. It will protect the hospital. It will protect us. It will protect your future here. Pero sir, pag-aalinlangan ng batang si Rafael noon, hindi po yan ang totoo. Ang totoo, sabi ni Vargas, ang mga mata ay nanlilisik, ay kung hindi ka pipirma dito, baka hindi ka na magkaroon ng kinabukasan sa propesyon na ito. Isang salita ko lang, Rafael. Nanginginig ang kamay ni Rafael habang hawak niya ang ballpen. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Ang pangarap niyang maging isang mahusay na doktor. Ang pangarap niyang bigyan ng magandang buhay si Elena. Lahat ng yon ay nakasalalay sa isang pirma. At pumirma siya. Ipinagbili niya ang isang piraso ng kanyang kaluluwa para sa isang pangako ng seguridad. Iyon ang kasunduang may pirma ng demonyo. Naalala mo pa ba, Rafael? Tanong ni Vargas, pinuputo lang kanyang pagbabalik tanaw. Hawak nito ang isang kopya ng report na yon. This piece of paper binds us together. I protected you then. Now, you protect me. Walang magawa si Rafael. Binihag na siya ng kanyang nakaraan. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Simple lang, sabi ni Vargas. Make sure your wife understands her place. She is a social worker. She deals with feelings. We are doctors. We deal with facts. And the fact is, wala siyang alam. Keep her out of this. Am I clear? Tumanggo lang si Rafael. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Paglabas niya ng opisina, para siyang naglalakad sa ilalim ng tubig. Mabigat ang bawat hakbang. Sa dulo ng pasilyo, sa may nurse's station, nakita niya si Mia. Nakayuko ito sa mesa, halatang pagod na pagod.
Pero nagsusulat pa rin sa chart ng isang pasyente. Ang larawan ng pagluluksa at determinasyon. Alam ni Rafael. Alam niyang tama si Mia. Alam niyang may utang na buhay ang sistemang pinoprotektahanan niya. At sa bawat paghinga niya, nararamdaman na niya ang bigat ng kasalanang iyon. Umuwi siya sa bahay na parang kaluluwang ligaw. Naabutan niyang natutulog na si Elena sa kanilang kama. Payapa ang mukha. Ang babaeng pinangakuan niyang proprotektahan. Pero sa halip, niloloko niya ito. Tinatago niya rito ang katotohanan para protektahan ang isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Hindi siya karapat-dapat. Nahiga siya pabalik sa sofa. At habang nakatitig sa madilim na kisame, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Vargas. Nagtatanong ang asawa mo, patahimikin mo siya. Ang email tungkol kay Dr. Vargas at ang pader na itinayo ni Rafael sa pagitan nila ay nag-iwan kay Elena na walang mapaglagyan ng kanyang galit at pagkalito. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya itong marinig mula sa taong nasa sentro ng lahat ng ito. Kinaumagahan, nagpadala siya ng text message kay Mia. Pwede ba tayong mag-usap? Elena Cruz. Ang sagot ay mabilis at malamig. Saan? Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa ospital. Isang lugar na neutral. Isang lugar kung saan hindi sila pwedeng magsigawan. Naunang dumating si Elena. Habang hinihintay niya si Mia, paulit-ulit niyang pinraktis sa isip niya ang sasabihin. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging direkta. Nang dumating si Mia, wala na ang uniforme ng nurse. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at maong. Ang pagluluksa ay malinaw pa rin sa kanyang mga mata. Umupo ito sa tapat ni Elena at hindi nagsalita. Naghihintay. Salamat sa pagpunta. Simula ni Elena, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Tumangulang si Mia. Gusto kong malaman, pagpapatuloy ni Elena, kung ano ba talaga ang kailangan mo sa asawa ko. Tumingin si Mia sa kanya, may bahid ng pagod at pagkalito. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mrs. Cruz? Ang paglapit mo sa kanya, ang mga ngiti, ang mga pag-uusap. Akala ko ba nagluluksa ka sa pagkamatay ng tatay mo? O ginagamit mo lang ba yon para makuha ang simpatya ni Rafael? Isang matalim na sakit ang gumuhit sa mukha ni Mia na para bang sinampal siya ni Elena. Napakuyom ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Wala po kayong alam sa nangyayari. Kung ganoon, ipaintindi mo sa akin. Giit ni Elena, ang kontrol niya ay unti-unting nawawala. Dahil ang nakikita ko lang ay isang babaeng ginagamit ang kahinaan ng ibang tao para sirain ang isang pamilya. Iyon na ang huling salita na kinaya ni Mia. Bigla siyang tumayo. Ang silya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Napatingin sa kanila ang ilang customer. Nanginginig ang kanyang mga labi at ang mga mata niya ay nagbabaga sa pinaghalong sakit at galit. Ang asawa mo? Sigaw niya. Hindi na napigilan ng emosyon. Ang boses niya ay basag. Wala akong pakialam sa asawa mo. Ang tatay ko ang pinatay nila. Natigilan si Elena. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng kanyang baga. Umupo pabalik si Mia, pero ang apoy sa mga mata niya ay hindi nawala. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Gusto mo ng katotohanan, Mrs. Cruz? Ito ang katotohanan. Inilapag niya sa mesa ang isang lumang notebook. Ito ang journal ng tatay ko. Isinulat niya rito ang lahat ng nararamdaman niya araw-araw simula nang ibigay sa kanya ang bago niyang gamot. Ang pagkahilo, ang panghihina, ang paninikip ng dibdib. Binuklat ni Mia ang cellphone at ipinakita kay Elena ang mga screenshot, mga text message, mga mensaheng ipinadala niya kay Rafael 2 linggo bago mamatay si Mang Ben. Mia, Doc, worried po ako sa mga pasyente sa charity ward. May side effects po yata ang bagong gamot. Mia, Doc, si tatay po,
Hindi maganda ang epekto sa kanya. Pwede po bang pakicheck? Mia, Dr. Cruz, please. May mali po dito. Alam ko. Walang kahit isang sagot. Sin. Iyon lang. Parang huminto ang mundo ni Elena. Tanging isang ugong na lang ang naririnig niya sa kanyang tenga. Ang selos na parang apoy na nag-aalab sa puso niya kanina ay biglang naging abo. Isang malamig at maruming abo. Ang kwintas. Hindi yun para kay Mia. Hindi yun isang regalo ng pagtataksil. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Sinubukan ko siyang kausapin. Pagpapatuloy ni Mia, ang boses ay puno na ngayon ng pagod. Sinubukan kong ipaalam sa kanya na may problema. Pero tinalikuran niya ako. Tinalikuran niya ang tatay ko. Napayuko si Elena. Isang nakakapasong hiya ang gumapang sa buo niyang katawan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang mga agaw. Isa siyang anak na nawalan ng ama. Isang nurse na lumalaban para sa tama. At siya? Ano siya? Isang asawang bulag sa selos. Tumayo si Mia, handa nang umalis. Ang galit niya ay napalitan ng isang mapait na kalungkutan. Tinanong ko ang asawa mo kung sino siya, isang doktor o isang duwag. Sabi ni Mia, ang boses niya ay mahina pero tumatagos sa kaluluwa ni Elena. Humarap ito sa kanya at ang huling tanong nito ay parang isang hatol. Ngayon, tinatanong kita, Elena, sino ka? Isang asawa o isang social worker? At tinalikuran na siya ni Mia. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng coffee shop. Durog ang puso at binabagabag ng isang tanong na babago sa lahat. Hindi maalala ni Elena kung paano siya nakauwi mula sa coffee shop. Para siyang isang kaluluwang lumulutang. Ang mga paa ay gumagalaw ng walang direksyon. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang huling tanong ni Mia. Sino ka? Isang asawa o isang social worker? Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang bahay na dati simbolo ng pangarap, ngayoy parang isang malaking kulungan ng mga kasinungalingan. Isa lang ang kanyang pakay. Hindi na siya ang asawang naghahanap ng katibayan ng pagtataksil. Isa na siyang taong naghahanap ng katotohanan. Dumiretso siya sa isang lugar sa kanilang bahay na halos hindi niya pinapasok. Ang maliit na study room ni Rafael. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan niya iniiwan ang pagiging asawa at isinusuot ang baluti ng pagiging doktor. Laging malinis, laging maayos. Ang mga libro sa estante ay nakaayos ayon sa kategorya. Ang mga papel sa ibabaw ng mesa ay nakasalansan ng perpekto. Isang perpektong pagkukunwari. Sinimulan ni Elena ang paghahalughog. Binuksan niya ang bawat drawer ng mesa. Puno ito ng mga medical supplies, mga reseta, mga lumang papeles mula sa eskwela. Walang kakaiba. Tiningnan niya ang mga istante ng libro. Hinila niya ang ilan, umaasang may isang bagay na nakatago sa likod. Wala. Nanghihina na siya. Uupo na sana siya sa sahig sa sobrang pagod at kabiguan nang mapansin niya ang isang bagay. Ang pinakailalim na drawer ng filing cabinet sa sulok. Mayroon itong maliit at makalumang susian, nakalock. Sa lahat ng bagay sa maayos na study room na ito, isang drawer lang ang nakalock. Isang malamig na kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Lumuhod siya at sinubukang hilahin ito. Matigas. Kinapa niya ang ibabaw ng cabinet, ang ilalim, naghahanap ng nakatagong susi. Wala. Isang desperadong galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ngayon. Hindi siya titigil ngayon. Kumuha siya ng isang letter opener mula sa ibabaw ng mesa. Ginamit niya ang dulo nito para piliting buksan ang siwang ng drawer. Nag-iwan ito ng mga gasgas sa kahoy. Wala siyang pakialam. Itinusok niya ito ng mas malakas, ginagamit ang buong bigat ng kanyang katawan. Isang malutong na tunog ng nababasag na kahoy ang pumunit sa katahimikan. Bumukas ang drawer. Sa loob, wala itong lamang iba kundi isang simpleng kahon ng sapatos. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang inaangat niya ang takip. Ang laman nito ay hindi sapatos.
Ito ay ang mga lihim na pilit itinatago ng kanyang asawa. Ang unang dokumento na kanyang kinuha ay isang manipis na folder, mga research paper tungkol sa isang generic na gamot. Naka-highlight ang mga bahagi tungkol sa potential adverse side effects, increased risk for cardiac patients, need for further testing. May mga sulat kamay ni Rafael sa gilid, mga petsa, mga pangalan ng pasyente. Alam niya, matagal na niyang alam. Ang sumunod ay isang mas makapal at lumang folder. Isang incident report mula 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng pasyente ay iba, pero ang kaso ay halos pareho. Biglaang pagkamatay matapos bigyan ng bagong gamot. Sa dulo ng report nakalagay ang konklusyon, death by unforeseen complications. At sa ilalim nito, 2 pirma. Ang una ay kay Dr. Ricardo Vargas. Ang pangalawa, malinaw at hindi maipagkakaila, ay ang pirma ng kanyang asawa, si Dr. Rafael Cruz. Napahawak si Elena sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Hindi ito ang unang beses. At sa ilalim ng lahat ng papeles, sa pinakailalim ng kahon, naroon ito. Nakabalot pa sa isang maliit na pulang supot, ang gintong kwintas, ang pinagmulan ng lahat ng kanyang pagdududa. May nakasabit itong maliit na card. Thank you for your continued support, Sterling Pharma. Hindi ito regalo para sa isang kabit. Isa itong pasasalamat, isang suhol, ang simbolo ng kanyang pagkompromiso, ang presyo ng kanyang pananahimik. Hawak ni Elena ang kwintas nang bumukas ang pinto ng study. Nakatayo roon si Rafael, pagod galing sa ospital. Nakita niya ang itsura ng kwarto, ang nagkalat na mga libro, ang nagasgas na cabinet, at nakita niya ang kahon sa sahig. Nakita niya ang kwintas sa mga kamay ni Elena. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Walang pagtanggi, walang paliwanag. Ang kanyang pananahimik, ang pinakamasakit na pag-amin sa lahat. Itinaas ni Elena ang kanyang tingin mula sa kwintas patungo sa mga mata ng kanyang asawa. Ang lahat ng pagmamahal, lahat ng pagtitiwala, lahat ng pag-asang natitira sa puso niya ay naglaho sa isang iglap na parang sinindihang posporo na itinapon sa ulan. Ang natira na lang ay isang malamig at matalim na katotohanan. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay hindi nanginginig. Ito ay kalmado. Ito ay malamig. Ito ay patay. Gaano katagal mo nang alam, Raf? Gaano karaming buhay ang kapalit ng posisyon mo? Walang luhang pumatak. Pagkatapos ng kanyang tanong, walang isinagot si Rafael. Ang kanyang katahimikan ay sapat na. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kwintas sa mesa na para bang isa itong piraso ng nagniningas na uling. Hindi na siya nagsalita pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at wallet at walang lingon-likod na lumabas ng study room ng kanilang kwarto at ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat hakbang palayo ay mas magaan kaysa sa nauna. Hindi ito pagtakas, ito ay paglaya. Isa lang ang lugar na nasa isip niya. Kumatok siya sa pinto ng isang maliit na apartment. Nang bumukas ito, bumungad sa kanya ang nagulat na mukha ni Mia. Elena? Bago pa makapagsalita si Mia, yumuko si Elena. Isang malalim at mabigat na pagyuko, dala ang lahat ng hiya at pagsisisi na kaya niyang dalhin. Patawarin mo ako, sabi ni Elena. Ang boses ay basag sa unang pagkakataon. Sa lahat ng hinala ko, sa lahat ng sinabi ko, patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Nakita ni Elena ang pagbabago sa mga mata ni Mia, mula sa pagkagulat, patungo sa pag-aalinlangan, at sa huli, sa isang tahimik na pag-unawa. Iginilid nito ang pinto. Pumasok ka. Sa loob ng simpleng sala ni Mia, inilatag ni Elena ang lahat. Ang kahon, ang report na may pirma ni Rafael, ang research paper, ang kwintas mula sa kumpanya ng gamot. Kinuwento niya ang lahat. Walang itinatago. Habang nagsasalita si Elena, kinuha ni Mia ang journal ng kanyang ama.
ang mga screenshot ng text messages at ang sarili niyang mga tala. Inilapag niya ang mga ito sa mesa, sa tabi ng mga ebidensyang dala ni Elena. Dalawang magkaibang kwento mula sa dalawang magkaibang babae na ngayon ay nag-uugnay para bumuo ng isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa tatay ko, sabi ni Mia. Ang boses ay naging matatag. Marami sila. At si Dr. Vargas ang nasa likod ng lahat ng ito. At ginagamit niya si Rafael para pagtakpan ng lahat, dugtong ni Elena. Nagkatinginan sila, hindi na bilang magkaribal, kundi bilang dalawang sundalo sa iisang giyera. Buong magdamag silang nagtrabaho. Ang maliit na mesa ay napuno ng mga dokumento, mga tasa ng kape, at ng determinasyon. Inayos nila ang bawat piraso ng ebidensya, gumawa ng timeline at isinulat ang isang malinaw at hindi maikakailang salaysay. Habang abala sila, biglang tumunog ang cellphone ni Mia. Isang text message mula sa isang unknown number. Ipinakita niya ito kay Elena. Ang mga nurse na masyadong matanong, minsan nauuwi sa aksidente. Manahimik ka na kung ayaw mong isunod ang nanay mo. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa silid. Napasandal si Mia sa upuan. Ang muka ay namutla. Elena, natatakot ako. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Mia. Ang kamay na nanginginig kanina dahil sa paghahanap ng katotohanan ay ngayon ay matatag na nakahawak para magbigay ng lakas. Hindi ka na nag-iisa, Mia, sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng paninindigan na ngayon lang niya natagpuan sa kanyang sarili. Dalawa na tayo dito at hindi tayo titigil. Ang takot sa mga mata ni Mia ay dahan-dahang napalitan ng tapang. Tumango siya. Kinabukasan, pumasok si Elena sa opisina ng hospital administration. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng volunteer. Nakasuot siya ng formal na bestida, dala ang isang makapal na brown envelope. Hinarap niya ang executive secretary. Nandito ako para maghain ng isang formal na petisyon at reklamo sa hospital board laban kay Dr. Ricardo Vargas at sa posibleng malawakang medical negligence sa charity ward. Namilog ang mga mata ng sekretarya. Excuse me, ma'am. Inilapag ni Elena ang envelope sa mesa. Nandyan sa loob ang lahat ng paunang ebidensya. Hinihiling namin ang isang formal na pagdinig. Kinuha ng sekretarya ang isang form. Pangalan po ninyo? Tumingin si Elena sa papel, sa espasyo para sa pangalan. Huminga siya ng malalim. Elena Morales, sabi niya. Binibitawan ang apelyido ng kanyang asawa. Kinuha niya ang ballpen at isinulat ang kanyang pangalan. At sa ilalim nito, sa espasyo para sa posisyon, isinulat niya, social worker. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila ni Mia para sa posibleng pagdinig, tumunog ang cellphone ni Elena. Isang numerong hindi nakasave sa contacts niya, pero kilalang kilala niya. Sinagot niya ito. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagod at desperadong boses ni Rafael. Elena, sabi nito, ang boses ay halos pakiusap. Huwag mong ituloy ito. Sisirain mo ang lahat. Ang conference room ng hospital board ay malamig at tahimik. Pakiramdam ni Elena, mas malamig pa ito kaysa sa pasilyo ng ER noong gabi ng kanilang anibersaryo. Nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa ang mga miyembro ng board, mga seryosong mukha na naghihintay ng mga sagot. Sa isang panig, nakaupo si Dr. Ricardo Vargas, kampante at nakangisi pa, kasama ang abogado ng ospital. Sa kabilang panig, magkatabing nakaupo sina Elena at Mia. Walang abogado. Ang dala lang nila ay ang katotohanan. Sa likuran, malapit sa pinto, nakaupo si Rafael, mag-isa. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Sisimulan na natin ang pagdinig, sabi ng chairman ng board. Unang nagsalita, si Dr. Vargas. Puno ng kumpiyansa, sinagot niya ang bawat aligasyon. Ang pagkamatay ni Mr. Ben Alonzo, bagamat nakakalungkot,
ay dahil sa komplikasyon ng kanyang malubhang karamdaman. Paliwanag niya, gamit ang mga medical jargon na tila idinisenyo para lituhin ang mga hindi doktor. Ang gamot na ibinibigay natin sa charity ward ay aprobado ng FDA at ginagamit sa maraming ospital. Ang mga sinasabing side effects ay minimal at inaasahan. Pagkatapos, ibinaling niya ang sisi kay Mia. Ang mga akusasyon ni Nurse Alonzo ay bunsod ng kanyang matinding pagluluksa. Naiintindihan natin ang kanyang pinagdadaanan, ngunit hindi natin maaaring hayaan na ang personal na emosyon ay makasira sa reputasyon ng ating institusyon. Mahusay magsalita si Vargas. Ang bawat salita niya ay tila kapani-paniwala. Nakita ni Elena ang pagtango ng ilang miyembro ng board. Pakiramdam niya ay natatalo na sila bago pa man makapagsalita. May idadagdag pa ba kayo, Miss Morales? Tanong ng chairman, na tila gusto nang tapusin ang lahat. Ito na. Huminga ng malalim si Elena at tumayo. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi po ako doktor. Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Isa po akong social worker. Ang trabaho ko po ay makinig. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong kwarto. Nakinig po ako sa mga pasyente na takot magreklamo dahil baka mawalan sila ng libreng gamot. Nakinig po ako sa isang anak na nawalan ng ama. At sa loob ng 3 taon, pinakinggan ko po ang katahimikan ng isang asawa na alam kong unti-unting nawawala sa sarili niya dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Rafael. Hindi niya ito tiningnan ng may galit. Tiningnan niya ito ng may pangunawa at isang huling pakiusap. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa maling gamot. Ito po ay tungkol sa isang sistema kung saan ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa buhay at ang pananahimik ay ginagantimpalaan. Ito ay tungkol sa mga mabubuting taong napipilitang gumawa ng masama dahil sa takot. Inilapag niya ang kopya ng lumang report na may pirma ni Rafael. Ito po ang patunay na hindi ito ang unang pagkakataon. Inilapag niya ang card mula sa kumpanya ng gamot at ito po ang dahilan kung bakit ito paulit-ulit na nangyayari. Bumaling siya pabalik kay Rafael. Ang boses niya ay naging isang bulong na silang dalawa lang halos ang nakakaririnig. Raf, naaalala mo pa ba kung bakit ka naging doktor? Sinabi mo sa akin noon dahil gusto mong iligtas ang lahat, hindi pa huli para iligtas ang sarili mo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng atensyon ay nasa kay Rafael na ngayon. Nakatungo siya. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang mga hita. Nakita ni Elena ang panginginig ng mga ito. Ito ang giyera sa loob niya. Ang prinsipyo laban sa takot. Ang dating siya laban sa kung ano siya ngayon. Dr. Cruz, sabi ni Vargas, ang boses ay may halong pagbabanta. Wala kang kailangang sabihin. Pero dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay pula. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, malinaw ang mga ito. Tumingin siya sa chairman. Pagkatapos ay kay Mia. Isang tingin ng malalim na pagsisisi. At sa huli, kay Elena. Isang tingin ng pasasalamat. Tumayo siya. Ang pangalan ko po ay Dr. Rafael Cruz, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. At lahat ng sinabi ni Elena Morales ay totoo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa kwarto. Totoo na may mga pasyenteng nagreklamo tungkol sa gamot. Totoo na ipinagwalang bahala namin ito sa utos ni Dr. Vargas. Totoo na pumirma ako sa isang huwad-huwad na report 3 taon na ang nakalipas para protektahan ang ospital at ang aking posisyon. Nagpatuloy siya at sa bawat salita, tila isang mabigat na kadena ang natatanggal sa kanyang kaluluwa. Ikinuwento niya ang lahat.
Bawat detalye, bawat kasinungalingan, hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Inamin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Naging isang duwag po ako. Pagtatapos niya, nakalimutan ko ang aking sinumpaan at handa ko pong harapin ang lahat ng kahihinatnan nito. Gumuho ang mundo ni Dr. Vargas. Sinubukan niyang magsalita, magprotesta, ngunit huli na ang lahat. Security, sabi ng chairman, ang muka ay matigas na parang bato. 2 guard ang pumasok at lumapit kay Dr. Vargas. Habang kinukuha siya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Rafael. Traidor ka! Hindi siya pinansin ni Rafael. Ang tanging tinitingnan niya ay si Elena. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan, isang emosyon lang ang nakikita sa kanyang mga mata habang nakatingin sa babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Isang tahimik na pasasalamat. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa ospital ay sumabog sa balita. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, unti-unti rin itong humupa. Si Dr. Vargas ay tinanggal sa pwesto at nahaharap sa maraming kaso. Ang ospital ay sumailalim sa isang malawakang investigasyon at reforma. Si Rafael ay sinuspinde at ang kanyang lisensya bilang doktor ay nasa panganib na bawiin. Nagkita sila ni Elena sa huling pagkakataon sa loob ng bahay na dati nilang pinagsaluhan. Nandoon sila hindi para mag-away o manumbat. Nandoon sila para sa isang tahimik na pamamaalam. Sa ibabaw ng mesa sa sala, sa pagitan nila, nakalatag ang mga papeles ng kanilang annulment. Salamat, Elena, sabi ni Rafael, ang unang nagsalita. Ang boses niya ay kalmado na. Wala na ang bigat na laging naroon dati. Salamat sa pagligtas mo sa akin mula sa sarili ko. Ngumiti si Elena, isang ngiting totoo, pero may bahid ng kalungkutan. Matagal na dapat nating ginawa ito, Raf, ang mag-usap. Pero pareho tayong naging abala sa pagpapanatili ng isang bagay na matagal nang basag. Ako ang sumira nito, pag-amin ni Rafael, dahil sa takot ko. Sa pangarap kong umangat, hindi ko namalayan na palubog na pala ako. Siguro pareho tayong may kasalanan, sabi ni Elena. Hinayaan kitang lumayo. Hinayaan kong takpan ng katahimikan ang mga tanong sa puso ko. May isang mahabang sandali ng katahimikan. Hindi ito ang mabigat na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan ng pagtanggap. Ano na ang plano mo? Tanong ni Elena. Nagkibit balikat si Rafael. Haharapin ko kung ano man ang parusa. At pagkatapos, hindi ko pa alam. Siguro, magsisimula ako ulit. Sa pinakamababa, para maalala ko ulit kung bakit ako nagsimula. May bagong liwanag sa mga mata ni Rafael. Wala na ang anino ni Dr. Cruz, ang respetadong doktor. Ang kaharap ni Elena ngayon ay si Raf lang, isang taong naligaw. Ngunit ngayon ay handa nang hanapin ang daan pabalik. Kinuha nila ang kani-kanilang ballpen. Sabay silang pumirma sa mga papeles na wawakasan ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Walang luha, walang sumbatan. Pagkatapos, tumayo na si Rafael. Sa may pinto, huminto siya at lumingon. Elena, sabi niya, sana mapatawad mo ako balang araw. Pinapatawad na kita, Raf, sagot ni Elena. At sana, mapatawad mo rin ang sarili mo. Iyon ang kanilang huling pag-uusap. Makalipas ang 6 na buwan, nakatayo si Elena sa harap ng isang maliit na grupo ng mga bata sa isang community center sa Tondo. Kasama niya si Mia. Gamit ang perang nakuha mula sa settlement sa ospital, nagtayo sila ng isang foundation, ang Alonzo Morales Foundation, para tulungan ang mga biktima ng medical negligence at magbigay ng libreng legal na tulong. Okay mga bata, masayang sabi ni Elena. Sino ang gustong magbasa ng kwento? Isang masiglang sigawan ang naging sagot na puno ng tawanan ng silid. Tumingin si Elena kay Mia at nagbahagi sila ng isang ngiti ng tagumpay.
Dito, sa pagtulong sa iba, natagpuan ni Elena ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa, ngunit hindi na ito masakit. Isa na itong paalala ng kanyang katapangan. Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang maliit na barangay health clinic kung saan ang mga pasyente ay mas marami kaysa sa gamit. Isang lalaki na nakasuot ng simpleng polo shirt ang maingat na nililinis ang sugat ng isang batang nadapa. "Aray ko po," sabi ng bata. "Konting tiis lang, champion," sabi ng lalaki. Ang boses ay malumanay. "Para mabilis kang gumaling at makapaglaro ka ulit." Ngumiti ang bata. Itinaas ng lalaki ang kanyang tingin at nakita ang sarili sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Si Rafael Cruz, walang puting coat, walang magarbong titulo. Bilang bahagi ng kanyang parusa, kailangan niyang mag-render ng 2 taong community service. Ngunit para sa kanya, hindi ito parusa. Isa itong biyaya. Araw-araw, ginagamot niya ang mga simpleng sakit, nakikinig sa mga kwento, at nagiging bahagi ng isang komunidad. Dito, walang kumpiyansa, walang takot. Tanging ang dalisay na pagnanais na makatulong. Hinaplos niya ang dibdib kung saan minsan ay may isang malaking bigat. Wala na yon. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Sa paglubog ng araw sa Manila Bay, nakatanaw si Elena mula sa bintana ng community center, isang ngiti ng kapayapaan sa kanyang mga labi. Sa parehong sandali, tinatapik ni Rafael ang balikat ng isang matandang pasyente, isang ngiti ng pag-asa sa kanyang mukha. Ang kanilang pag-ibig ay hindi sila pinagsama. Ito ay ang pag-ibig na nagpalaya sa kanila